Isang bihira at nakakabagabag na insidente ang nangyari noong June 22, 2026 sa San Jose National High School sa may Tacloban City habang ongoing ang mga klase. Magkasamang isinagawa ng magkaibigang Nash, 14 anyos na estudyante ng paaralang iyon na nakaranas ng matinding bullying, at Rod, 15 anyos na hindi taga roon sa paaralang yun. Noong araw na yon ay maagang pumasok si Nash para makipagkita kay Rod para planuhin ang kanilang maitim na binabalak. At ang ilan sa mga nabiktima at napinsala ay nagngangalang Chris Lawrence Fabian, 15 anyos at miyembro ng Boy Scout, at tinamaan siya ng bala habang hinaharangan ng pinto. Joyan C. Separa, 15 anyos din, at tinamaan siya ng bala habang kinukuhaan ng video ang mga nangyayari. At Ayesa Nicole Daso na 14 anyos, at maliban sa mga nasawi ay mayroon din mga 20 estudyante ang sugatan at sumasailalim sa psychological first aid ang mahigit 1,400 na mga mag-aaral at 1,100 na staff ng paaralan. At ayon sa mga reports na yung baril na ginamit ni Nash doon sa insidente ay pagmamay-ari ng kanyang tiyahin na pulis na si Arla Pasencia. And ayon sa report ng ABS-CBN, basahin natin, Police Staff Sergeant Arla Pasencia, the aunt of alias Nash, says her nephew broke into her house, damaged her locker, and located the plastic gun box and broke it to get her gun. Pasencia admits a safety vault, not a plastic locker, is the standard in safekeeping a gun. So, inaamin din ni Arla Pasencia na medyo meron siyang pagkukulang sa pagliligpit o pagsa-safekeep ng kanyang service firearms, and kaya ito nakuha ng bata. Pero still, to know na nag-effort yung bata, gumawa siya ng paraan para makuha yung service firearms na yon is something na medyo nakakabahala, kasi nga talagang it shows na alam niya yung ginagawa niya. And then according din sa report ng GMA na isang beses daw ay isinama ni Arla Pasencia sa firing range ang kanyang pamangkin na si Nash, at isa sa mga dalawang namaril dun sa paaralan sa Tacloban City, dahil according kay Arla Pasencia, si Nash ay nangangarap siya na maging pulis kagaya ng kanyang tiyahin. So yun na nga, so according din dito, kagaya nung nireport kanina, na si Nash ay talagang pwersahan siyang pumasok sa bahay ng kanyang tiyahin, which it shows na talagang alam at naiintindihan niya yung kanyang ginagawa. Now, meron mga argumento na nagsasabi na kasi nga nagiging usapin dito yung pagpapababa ng age of criminal liability because sinasabi nila na hindi pa daw alam ng mga bata yung kanilang ginagawa, pero at this point na talagang sinasabi na pumasok at nanira yung bata para makuha yung service firearms, so this takes a lot of planning para ma-execute mo. Plus the fact na nung nangyari nung June 22, 2026 sa paaralan is pinagplanuhan din nila. So it shows na talagang kung may planning na naganap is ibig sabihin talagang alam nila siyang ginagawa niya. At dahil nga nabanggit na rin natin kanina yung usapin ng pagpapababa ng age of criminal responsibility, then as usual and as expected na naging hati ang opinion ng mga mambabatas at tagapagpatupad ng batas. And according dito sa report na to, lowering criminal liability age won't curb juvenile crime. And that is according to Manila Representative Joel Chua, na sa isang statement sinabi niya na ang solusyon sa mga kabataan in conflict with the law, sinasabi niya na lowering minimum age of criminal responsibility is not the solution. And then sinabi niya rin na the real answer lies in restoring proper values and loving guidance of parents and teachers, affordable access to mental health professionals and leaders and elders who can serve as good role models for the youth. And also sinabi ni Senator Risa Hontiveros, and as expected, being consistent with her stance with similar issues, na maging si Risa Hontiveros is as expected ay
hindi siya pabor, tutol siya sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility, pero sang-ayon siya na dapat i-review at i-evaluate at kung kailangan ay amyendahan para palakasin yung Juvenile Justice and Welfare Act, lalo na sa usapin ng pagmamandato sa pagsuporta at mas comprehensive at effective na intervention at diversion programs para sa mga kabataan in conflict with the law, kasama na makagawa ng mga heinous crime sa mga kapwa bata at tulad ng sa Tacloban. So kumbaga para bang ibig niya sabihin sa magkaroon ng maging mas transformative para sa mga kabataan in conflict with the law. Pero kagaya nga na sinabi natin kanina, kung meron mga pabor ay meron mga tutol, meron din mga pabor, and ang Philippine National Police, sila naman ay pabor sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility to age 12. Kasi nga according sa PNP, PNP is supporting lowering age of criminal responsibility, and sinasabi nila na we are thinking of 12 years old. Nasabi nila to pagkatapos sabihin ni Senator Robin Padilla na isinusulong ni Senator Robin Padilla na para sa kanya naman is 10 taong gulang yung pinakamababa na edad para maging criminally liable sa isang ganitong pangyayari. And then sinabi nila ito dahil according sa PNP, para sa kanila kino-consider nila whether they acted with discernment, kumbaga kung alam talaga nila yung ginagawa nila, and then kagaya nga ng binanggit ko kanina, kasi nga kung pagbabasihan nyo yung nangyari na talagang nanira si Nash dun sa bahay ng tiyahin niya para makuha yung service firearms. So dun pa lang is talagang para kuhain mo yung service firearms is it requires planning, timing, kung kailan wala yung tiyahin mo, and then nakipagkita siya dun kay Rod, which is yung kaibigan niya. So para ma-execute yung madilim nilang binabalak, so it requires planning para makuha yung service firearms, and it requires also planning para i-execute yung plano nila na nagawa nila. Unfortunately, so it takes a lot of planning, then it means na talagang alam nila yung ginagawa nila. So at that very young age, si Nash ay 14 years old, and then si Rod ay 15 years old. So yung mga ganong kabatang edad is talagang with discernment, they acted on discernment. Alam nila yung ginagawa nila because they made plans, to execute it. So we cannot say na hindi nila naiintindihan ang ginagawa nila dahil masyado pa silang bata. They knew it, they planned it, naiintindihan nila. And according nga kay DILG Secretary John Vic Remulla, na itong si Nash na isa sa mga suspects sa pamamaril ay naglalaro nung laro Gore Box, and then dahil doon isa iminungkahi niya na permanently iban dito sa Pilipinas yung mga video games na mayroong mga violenteng tema, because nang dahil doon is naniniwala siya na dinidesensitize ng game yung isip ng mga kabataan para ma-introduce sila sa mga konsepto ng violence, kamatayan, and then pagpatay. And then dahil dyan is ginusto inisip ni Senator Risa Hontiveros na imbitahan sa pagdinig sa Senado yung developer ng Gore Box, and then kasi according kay Senator Risa Hontiveros na ang kahit sinong developer online na nag-ooperate dito sa Pilipinas at kumikita mula sa mga Filipino users and reach Filipino children must respect our laws and our institution, and this should be the bare minimum for them to do business here, which is may katwiran naman siya. And then unfortunately tumanggi yung developer ng Gore Box na dumalo sa pagdinig after careful consideration, and dahil doon nirerespeto naman niya, pero nag-decline siya sa invitation para dumalo sa pagdinig. Pero kung iisipin naman talaga ay hindi natin na maituturing na directly link sa pagkaka-introduce sa konsepto ng violence and pagpatay yung paglalaro ng mga violenteng video games, regardless kahit gaanong ka-violente pa yan. Kasi kahit ako batang 90s na
Marami akong mga kinamulatan ng mga video games mula sa PC, sa arcade, kagaya ng mga Mortal Kombat, Street Fighter, Counter-Strike, and then kagaya nga na sinabi rito sa article ng Rappler, an entire generation of Filipinos grew up on violent games such as Mortal Kombat, Counter-Strike, and Grand Theft Auto, without school shootings becoming a recurring phenomenon. And that is inconclusive that proof that games do not carry influence. Kumbaga, hindi naman nagkaroon ng school shooting noon, parang kagaya nito ngayon. And napakarami namin nalaro ng mga violenting video games, pero hindi naman talaga, hindi naman ako naging mamamatay tao, hindi naman ako naging kriminal. At nandahil dyan sa pag-imbita ni Senator Risa Hontiveros sa developer ng Gorebox, ay naging tampulan ng katatawanan at naging subject ng mga memes si Senator Risa Hontiveros, even among her supporters, mga kakamping. At dahil sa mungkahi ni Senator Risa Hontiveros na humingi ng tulong sa German Embassy para ipatawag sa pagdinig sa Senado yung developer ng Gorebox, is na-misinterpret yun ng mga tao, even among supporters ni Risa Hontiveros na mga kakamping, na gusto niya daw ipaban yun na lahat ng mga ganong klase ng video games, which is nilinaw naman ni Senator Risa Hontiveros na hindi naman niya talaga gustong ipaban yung mga video games, rather meron siyang gustong imbestigahan na link dun sa mga nag-ooperate ng games, at yung link nun dun sa isang online extremist movement na 764. And then for that, panoorin natin to from official Facebook page ni Risa Hontiveros. Kilala niyo na po ba yung grupong 764? Yes, Madam Chair. Since October last year, from October to date, we have 17 rescue operations with 24 minors rescued, and all of them were manifested that they were member of true crime community. Ano po itong true crime community? Under ito po yung community ng mga kabataan kung saan nagkakakilala po sila, and they have one interest, which is violent extremism. We have identified No Lives Matter and the COM 764 network, so under po sila ng true crime community. Sinasabi niyo po parang main group itong true crime community. Yes, At yes. nasa ilalim po niya bilang isang subgroup yung No Lives Matter at pati po yung And, 764. Yes, 764. At lahat po sila ay may characteristics ng NVE. They use Discord, Telegram, Instagram, Snapchat, among others, wherein they can have an end-to-end encrypted messaging. Until pag nakuha na talaga yung loob ng bata, magpapakita na itong si groomer ng mga violent videos. Hinikayat siya na violent acts. We have found out that out of these 24 rescued minors, they were all exposed to Gorebox. Madam Chair, we have 5 that resorted to inflicting harm to themselves, yung naglalaslas ng mga kamay. Kilala niyo na po ba? So, yun pala yung pinaka objective nun is para maimbestigahan yung link nung Gorebox dun sa laro na yung laro na Gorebox, at yung link niya dun sa online nihilistic movement na 764, na based on the statement nung kausap ni Risa Hontiveros is medyo nakakilabot, kumbaga parang may ganun pala, like ngayon ko lang yung narinig. And so it is directly not tied dun sa pag naglaro ka lang ng video games is magiging violente ka na, but rather there are certain group of people na nag-groom sa mga kabataan para makagawa ng mga violent acts. And then after nitong lahat ng mga usapan na to, then meron mga tanong na talagang mabubuksan dito, like anong edad ba talaga natin masasabi na yung mga kabataan pagdating sa mga ganitong klase ng usapin ng violence, and then pagkitil ng buhay is anong edad ba talaga yung maiko-consider na alam na nila yung ginagawa nila, because sa kasalukuyan ang age of criminal responsibility ay nasa 18, which is definitely mga adult na yon, like mga early adult. Pero si Nash at si Rod ay 14 at 15 anyos. So meaning to say, at kung pagbabasihan natin yung mga tinalakay natin na meron silang plano kung paano kukuhain yung baril, pagkatapos is paano maisasagawa yung maitim nila binabalak, which points out na alam at naiintindihan nila yung ginagawa nila.
Pero kung bubuksan natin yung topic tungkol doon sa influence ng mga nag-groom sa kanila, dahil meron palang ganong angulo, which is ganon nakakakilabot na angulo, na bagamat alam at naiintindihan nila yung ginawa nila, pero meron nag-impluwensya sa kanila dun sa paggawa nung krimen na yon. So dito nabubuksan yung isa pang tanong na nababantayan ba ng mga magulang yung kanilang mga anak. Kasi nga kung halimbawa yung tiyahin ni Nash, na kung nailigpit niya na maayos yung kanyang service firearms, ay hindi siguro nakuha ni Nash yun, at kung hindi niya nakuha yun ay hindi sana naganap yung ganong klase ng pamamaril, ng ganong klase ng insidente. At kung nababantayan naman ng mga magulang yung mga activity nung kanilang mga anak online, ay hindi sana sila na-introduce sa ganong klase ng mga online na extremist movement, at hindi sana nalason ng isip niya ng ganong klase ng mga samahan para gawin yung ganong klase ng mga krimen. So maraming anggulo ito, at hindi siguro ito iisang solusyon lang like ipaban yung video games then tapos na, because definitely yung paglalaro ng mga video games, regardless kahit gaano itong kabayolente, ay hindi ito direktang nakaka-impluwensya sa isip ng mga kabataan. Kasi kahit ang mga kababata ako dyan, mga batang 90s, lumaki tayo sa ganitong klase ng mga laro, pero hindi naman tayo naging mga kriminal, at wala naman naganap ng mga kagaya nito na school shooting ng mga panahon natin. And honestly speaking, correct me if I'm wrong kung wala, pero as far as I know, walang naganap na ganito noon. So dito pumapasok yung pagbabantay ng mga magulang sa mga bata sa kanilang mga aktibidad. And bakit ito naisip ni Nash? Kasi nabubuksan na naman ang isang tanong, is which is kaya na ito naisip gawin kasi may nambubuli sa kanya, plus meron pang nag-groom sa kanya para gumawa ng ganitong bagay. So marami itong angulo, and then I think hindi pa ito matatapos. So kayo, ano ba talaga yung masasabi natin na edad kung saan masasabi natin na ang mga kabataan ay alam at naiintindihan na ang ginagawa nila? Yung mga magulang, nababantayan nyo ba yung mga activity ng inyong mga anak online? And also sa mga magulang, paminsan-minsan ba ay nakakamusta nyo yung inyong mga anak? Kung sila ba ay nakakaranas ng pambubuli sa paaralan, and nakakamusta nyo ba sila, kung okay lang sila? Kasi baka mamaya hindi na pala sila okay, pero hindi nyo sila tinatanong. So kung gusto nyo itong mga video na to, so paki-like, share, and subscribe, and hit the notification bell. And once again, I'm Juice Pancho, I'm out. Yeah.